parang ganito yung normal na init sa Osaka kapag nagkakaroon ng heatwave. Ang init. Bakit tayo naglalakad sa paanan ng bundok? Kung naghahanap siya ng pool, meron isa doon sa main campus. Pero hindi tayo pupunta doon, di ba? Oo. Nagisa, balita kong galing mo raw ng isang araw ah. Sana nakita ko yung assassination na ginawa mo. Gagana nga yun laban sa ibang tao. Pero sa classroom namin, hindi masyado. Araw-araw sinusubukan namin ang kahit anong pwede naming maisip pero hindi pa rin kami nakakahanap ng paraan para tapusin ang teacher namin. Layo pa ba tayo? Okay, nandito na tayo. Pagpasan niyo lang ako. Ito ang pool na espesyal kong ginawa para lang sa buong E-class. Kung gagawa ng ganito ang teacher namin, magiging mahirap na para sa amin. Tapusin siya! Ay, masaya kaya lang medyo nakakalungkot. Hindi ako marunong lumangoy at hindi rin nag-iiwan ng magandang impression ang swimsuit na to. Huwag ka mag-alala, kaya no? Oh, Darating ang araw. May magkakagusto rin sa katawan mong yan. Takajima, huwag kang magsalita na parang disente habang pinipicturean mo yung iba. Nagisa, huh? Isa kang lalaki? Ngayon mo lang napansin! Masisisi mo ba kami? Kimura! Hindi ko pwede magtatakbo sa paligid ng pool. Delikado yan, pwede ka madulas. Sorry po. Ikaw parang Nakamura. Maghinay-hinay naman kayo sa pagpipigil ng hininga. Nag-aalala ako na masyado matagal yan at baka malunod kayo. O Kajima, kukumpiskahin ko rin yung camera. Kasama, huwag ka magpasalam buong araw dyan. Lumahoy ka rin. Ang ingay niya. Siguro kapag ikaw yung gumawa ng pool, feeling mo ikaw na yung may karapatan para maghari-harian sa buong lugar. Oo. Parang ang hirap tuloy magpasalamat sa kanya dahil dito. Ginamit ang detalyadong plano kong natural na paligid mula sa tanawin hanggang sa disenyo. Kaya naman dapat nyo itong enjoyin sa isang maayos na paraan. Ay, wag naman kayong KJ, Teacher Goro. Narinig kayo sa amin! Ano yung tili na yun? Pitigil mo na ako! Mahulog ako rito! Narinig mo ba ako? Mahulog ako! Pakiusap, pitigil mo na yan! Teacher Goro. Huwag mong sabihin. Ako, wala lang kasi ako sa mood para lumungoy ngayong araw. Hindi to dahil sa mamamaga ang mga galamay ko pag nabasa, kaya hindi ako makakagalaw. Si teacher, hindi marunong lumangoy. Baka ito na ang pinakamalaking kahinaan niya na nalaman namin. Kasi naman may hawak-hawak kayong kickboard. Ang akala ko tuloy talagang lalangoy kayo. Mali ka, hindi kickboard ang hawak kong to. Isa tong wafer. Nagdala ka ng merienda? Ano kayo? You're a teenager, di ba? Hindi ka pa marunong lumangoy eh. Kaya ka mali.けばきっと誰かやってくれるとどこか他人事だっただけどミスターティーチャー教えて未完成な僕らあなたというブラックのターゲット打ち抜けるでしょうか人を舞台に可能性があればティーチャー見ていて迷いも希望くら誰よりもあなたのために俺道中さ雑にだけがあなたへのメッセージ焼きで行くよレボリューションAnong sinabi mo? Natutuwa ka dahil tumaas ang score mo? Walang iya ka, Muramatsu. Ulitin mo nga yung sinabi mo.
Kasi ito yung pinakamataas na score na nakuha ko eh. Kaya niyo yan! Tandaan niyo mabuti yung tinuro ko! Pag nag-aaral kayo mabuti, makakakuha kayo ng mataas sa exam! Huwag kayo susuko! Ibig mong sabihin, sumali ka talaga dun sa madulas na kalokohang yon. Kasi, Yung madulas na sinumpaan nating tatlo na hindi natin papansinin. pero may malaking kaibahan naman kasi sa pagitan ng madulas at hindi madulas na Tama na yung madulas! Sinamahan mo pareho hanggang makuha mo yung gusto mo. Isa kang traitor. Hindi ko gusto kung paano nahuhulog ang lahat sa mga ginagawang patibong ng octopus na yun. Hindi dapat mangyari to. Niloloko mo ba ako, Teacher Koro? Parang isang totoong motorbike na ang isang yan ah! Ano ba tong ginagawa mo, Yoshida? Kasi terasa ka. Alam mo nung isang araw na pag-usapan namin dalawa yung tungkol sa mga motorbike? Dahil wala namang ibang estudyante dito ang interesado sa mga yon. Hindi lang ako matured na lalaki. Ako rin ang pinakalalaki sa lahat ng mga lalaki. Kilala rin ako ng marami sa mga ganitong klase ng hobby. At saka ang bike na to, kaya tumakbo ng 300 kilometers per hour. Ay, sana nga makasakay din ako sa totoong bike balang araw. Nagpapatawa ka ba? Mas mabilis kung bibit-bitin mo na lang yan sa paglipad mo. Bakit mo naman sinipa yung bike, terasa ka? Humingi ka ng tawad kay Teacher Koro. Umiiyak ngayon yung hindi lang matured na lalaki, kundi pinakalalaki din sa lahat ng mga lalaki. Nag-iingay lang kayong lahat na parang grupo ng mga insekto. Ang dapat sa inyo ay na-exterminate. Makayo sa bike mo! Terasa ka, ang biro ay isang biro pwede mo huwag mo lang isawakan, halimaw. Mas masahol ka ba sa nakakadiri? Ganon din kayong lahat. Hindi na kayo nahiya. Nakikipagkaibigan at nagpapauto kayong lahat sa isang halimaw. Ano naman kayang dahilan at mainit ang ulo mo ngayon? Kung hindi mo gusto to, edi tapusin mo na lang siya. Ibig kong sabihin, yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito. Anong problema mo? Hinahamon mo ba ako sa laban? Sige, ayos lang sa akin. Mula pa nung umpisa, nahinis na talaga ako sa... Hindi mo pwedeng gawin yan, terasa ka. Kung gusto mo makipaglaban, Watch dapat mo lang gawa may sasalita. blogspot.com. Bitawan mo ako! Mga talunong kayo! Ano bang problema ng isang yan? Nagpunta lang siya dito para guluhin tayong lahat. Isang mundong nasa krisis. Self-improvement sa ngalan ng assassination. Ang pagbangon mula sa pang-iwan sa ere. Wala naman akong pakialam sa lahat ng to. Gusto ko lang na maging madali ang pamumuhay ko sa bawat araw na dadating. Yun ang dahilan ko kung bakit. Magaling ang ginawa mo. Heto ang pabuya mo 100,000 yen. Salamat sa'yo natapos namin ang preparasyon namin. Ito ang klase ng mga tao na okay para sa akin. Madali siyang mapapansin ng octopus na yon. Kaya naman kailangan namin ng tulong ng isang insider gaya mo upang may handang entablado para may pakita ni Ito na ang tunay niyang kakayahan. Ryoma, terasa ka. Naiintindihan kong mabuti kung ano talagang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo na lang ang plano ko at sinisiguro ko sa'yo. Mamamatay siya bago mo pa mapansin. Ibabalik natin ang iklas kung ano talaga ito bago siya dumating. O ikaw, mas mahina ka kaysa dun sa lalaking pula ang buhok. Kahit na mas malakas at mas malaki ang katawan mo. Alam mo ba kung bakit ganun? Wala kasing kagustuhan sa mga mata mo. Walang pagnanais para ano pagnanasang manalo. Ang isang baka na hindi matalino tumungya lang ng damong nasa harapan. Walang laban sa isang lobo na may kagustuhang lumapa ng baka. Ano sinabi mong buwit ka? Minaong ka lang. Kikilos na kami bukas. Aasahan ka namin. ano bang problema mo at kanina ka pa umiiyak siya nang walang dahilan? Sabihin ko kasi, hindi ako umiiyak, tumuturo yung sipon ko. Nandiniwan ako. Anong malay ko? Ang totoo kahapon pa talaga medyo hindi magandang pakiramdam ko. Uy! Terasa ka! Nagkala lang talaga ako na baka hindi ka pumasok ngayong araw! Alam mo yung lata ng spray na pinasigaw mo sa klase kahapon? Para isang cedar pollen allergen sa kanya lang gumagana. Kinaharangan nun ang pakiramdam ng mga nilalang na may galamay. Ngayong nagawa mo na yun, dalhin mo na siya rito. Hoy, Octopus. Ito na ang perpektong oras para tapusin ka naming lahat. Pumunta ka sa pool pagkatapos ng klase. Lalo pat alam ko na ang tubig pala ang kahinaan mo. Pumunta rin kayong lahat mamaya para tumulong. Huwag kayong magkalala. Ako nang bahalang maghulog sa kanya sa tubig para sa inyo. Hoy, terasa ka. Ni minsan hindi ka pa tumulong sa assassination attempt ng bawat isa sa amin. Tapos ngayon pag maayos na yung sa'yo, basta mo na lang kaming uutusan? Tingin mo ba talaga tutulungan ka namin sa lahat ng plano mo? Ayos lang tumulong man kayo o hindi. Magpapakasaya na lang ako habang sinasarili yung premyong 10 billion yen.
Ano bang problema ni Terasa ka? Sa totoo lang, hindi ko na siya maintindihan. Hindi ako pupunta mamaya. Ganon din ako. Sige na, pumunta na tayo lahat doon! Naku, naligas yung sipon niya! Hindi na tayo makakalis! Sa wakas, nagkala si Terasa ko para subukang i-assassinate ako. Hindi na ang tamang pagkakataon para magkatuloy na kayo lahat at i-assassinate niyo ako. Terasa ka! Ha? Tatapusin mo nga ba talaga siya? Tama yun, Nagisa. Tatapusin ko talaga siya. Eh di kung ganon, dapat siguro sabihin mo sa aming lahat kung anong plano mong gawin para dun sa... Tumahimik ka dyan! Puro naman kayo may hinga na palagi natatakot. Wala naman talaga kayong kagustuhan na tapusin siya ng totohanan. Pero ibahin niyo ako, hindi niyo ako katulad. May kagustuhan ako na tapusin siya at madali lang yun para sa akin. Sa nakikita ko, kumpiyansa si Terasa ka na magtatagumpay ang plano niya. Pero, hindi naman siya kumpiyansa sa sarili niyang kakayahan. Kahit yung mga sinabi niya, parang nanggaling sa ibang tao. Ang kaibahang to, talagang nakakabahala. Okay, tayo na! Basta kumalat lang kayong lahat sa buong paligid ng pool kagaya niyan. Alam mo kung sino? May pagdududa ako sa planong to. May kakayahan ka ba talaga para piliting lumusong sa tubig ang isang tao? Tumahimik ka nga, Takibayashi. Lumublob ka na dyan sa tubig. Masyado namang malupit na palautos yung Terasa ka na yan. Tama ka, ganyan na talaga siya. Mula nung first at second year pa lang niya dito. Naiintindihan ko na. Itutulak mo ako sa tubig. Pagkatapos, sasaksakin naman ako ng lahat. Tama ba? Sige, ano naman ang plano mong gawin para maitulak ako dyan? Kahit isang hakbang, hindi mo ako mapapaalis sa lugar na to gamit ang baril na yan. Hindi baril ang isang ito. Kung hindi isang transmitter na magpapadala sa amin ng signal. Kapag nandun at nakapwesto ng lahat sa pool, papuputukin mo ito para malaman naming handa ka na. Ano? Handa ka na ba para rito, halimaw? Siyempre handa na ako. Tumigil na rin sa pagtulo ang sipon ko. Mula pa nung umpisa, ayoko na talaga sa'yo. Wala akong ibang hiniling kundi ang mawala ka na. Oo, alam ko na yun. Pagkatapos ng assassination na to, mag-uusap tayong dalawa ng masinsinan. Minamaliit mo ako, ha? Lumabas ka na, ito na! Hinahanap tayo! Kailangan mong tumalon sa tubig at iligtas sila, Teacher Goro. Peter! Matalas ang mga bato pagdating sa baba. Katapusan na nila pag nahulog sila. Sa tagal ng oras niya sa pagliligtas sa kanila, makakahigop ng maraming tubig ang mga galamay niya. Mapoprotektahan ng Yuko sa mga galamay laban sa konting tubig. Tama ka dyan, ito na. Magagamit niya ang mucus para patigasin ang tubig sa paligid niya at baguhin ang permeation pressure. Kaya lang, sa oras na ito, wala na siyang mucus sa katawan. Anong nangyari? Hindi ako may kasalanan. Hindi ganito yung sinabi niya. Dapat dumating dito si Ito na para itulak siya sa tubig. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi talaga ikaw ang nagplano ng lahat ng to, kundi ginamit ka lang nila sa balak nila. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kasalanan to. Ang dapat na sinisisi mo, yung taong nagpagawa sa akin ito. Siya talaga may kasalanan kung bakit tinangay ng malakas na agos ang yan. Mali ka, hindi sila ang tinangay ng malakas na agos kundi ikaw. Kung may oras ka pa para manisi ng iba, gamitin mong utak mo para isipin ko anong gusto mong gawin dito. Long time no see, Teacher Goro. Nga pala, hindi ordinaryong tubig ang sinisipsip ng katawan mo. May halong substansya na pinapahina ang mga paggalaw ng kalamay. Sa tulong ni Terasa ka, naging maayos ang pagdaloy ng lahat para dito. Ito na! Tayo na, kuya. Maglaban ulit tayo para malaman kung sino pinakamalakas. Ang buong akala ko talaga malakas na ako. Pumipili ako ng mga mahihina tapos pinapasunod sila sa gusto ko. Sa ganung paraan siguradong panalo ko. Kaya lang, hindi naman gumana sa eskwelahan to ang pamamaraang yun. Hoy! Mag-cut class tayo at pumunta na lang tayo sa convenience store. Ayoko. Kailangan ko pa mag-review para sa English class. Sige na, isang beses lang. Ano bang kaibahan kung umattend ka o hindi? Wow! Tinatakot na umbi yung tao. Ano? Kaya lang, hindi naman gumana sa eskwelahan to ang pamamaraang yun. Makinig ka sa akin, Terasa ka. Alam mo kasi walang gumagawa ng mga ganyang bagay dito sa eskwelahan ito. Kahit ang pinakamalakas na pinuno ng grupo, magiging mahina at mababang uri na lang siya pag napunta siya sa E-class. Ikaw may pinakamababang grade sa lahat.
Hindi ko na mahintay na pagtawanan at laitin ka kapag tuluyan ka nang inilipat doon sa walang kwentang iklas. Doon ko na-realize na walang epekto sa lugar na to ang pipitsyon din sandatang ginagamit ko para magmukhang malakas. Ang totoo, baka hindi na gumana ang pamamaraan ko kahit kailan. Bawat isa sa kanila, nagpupursige para makuha ang gusto nila sa hinaharap. Magiging matagumpay sila at utos-utusan na ang mga walang direksyon sa buhay na kaya ko. Napunta ako sa iniiwasang iklas at naisip kong pwede ako makisama sa mga kaklase kong wala rin pinaplano sa hinaharap. Pero nagkamali na naman ako. Bigla na lang nagpakita ang halin mo na yun at binigyan ng klaseng yun ng malaking dahilan para magpursige. Pagkatapos kong maiwan na naman sa ere, minanipula at ginamit naman ako sa plano ng isang tao na mahilig kumalkulan ng lahat. Nakakasar! Bumibilis at mabibigat! Mas malakas pa siya kaysa sa dati! Binawasan namin ang bilang ng mga galamay at itinuon ng lakas at bilis sa mga natitira pang iba. Kahit isang bata, madali na ngayon makokontrol yan. Totoo ba to? Hindi naman ganun karami yung tubig. Talaga bang mahina siya laban doon? Hindi kasi ordinaryong tubig yan. Terasa ka. Hindi siya makakalaban ng buong lakas dahil katatapos lang niya kayong iligtas. Tingnan niyo, dun sa taas niya. Malapit na mahulog ang malusog na siya! Ibig sabihin ay para maprotect lang siya at ang iba pa. Kaso nga lang, mataba siya at mabigat. Hindi maganda to. Iligtas natin siya! Pero paano? Teka, sandali lang. Huwag mong sabihin na kasabot ka nila sa pagsasagawa ng lahat ng to. Oo, tama ka nga. Nakatadhana talaga mapaikot na matatalinong taong gaya nila ang mga lalaking walang pangarap at gustong mangyari sa buhay kagaya ko. Pero alam niyo, hayaan niyong piliin ko kung sino magpapaikot sa akin. Puno na ako sa mga mandolokong yan. At ayoko rin na sila makakakuha ng premyo. Kaya naman, Karma, bakit hindi mo subukan kontrolin din ako ngayon? Gamit ang matalinong utak mong yan, bigyan mo ko na isang strategy para magamit ko. Gagawin ko na maayos ang plano mong yan at sisigurin ko may liligtas ko silang lahat. Walang problema. Pero sigurado ko bang kaya mong isagawa ang plano ko? Pwede kang mamatay. Sige lang, gagawin ko yan. Isa akong salarin na kayang gawin ng maayos ang inutos sa akin. Sige, oras na para tapusin mo na siya. Ito na. Hoy! Terasa ka? Niloko mo ko, pero magaling ang naging pag-arte mo. Ay, huwag kang magalit dahil doon. Idinamay lang naman namin ng konti sa planong to ang mga kaklase mo. Tama lang to para sa isang taong nakakaangat sa iklas kagaya mo. Manimik ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Ito na! Kinahamon kita! Tayong dalawa maglaban! Itigil mo yan, Terasa ka! Hindi ka man nanalo lamang sa kanya! Huwag ka na makisali dito, Octopus! Nagpapakabayani. Patahimikin mo na siya. Ito na. Karma! Ayos lang siya. Ang Shiro na yon. Hindi siya nandito para tapusin tayong mga estudyante. At dahil buhay tayo ngayon, kaya nahati ang atensyon ni Teacher Koro sa laban. Kahit si Hara, mukha nga nasa panganib siya, pero hindi sa kanya nakatunang pag-atake ni Ito na. Gaya nga ng sinabi ko kay Terasa ka, hahampasin ka niya ng galamay para lang mawalan ka ng mana. Kung mahawakan mo mabilis at malakas na galamay na yun, para bang nakasalalay din ang buhay mo. Magaling, nakatayo ka pa. Ito na. Sige, bigyan mo pa siya ng isa. Suot pa ni Terasa yung polo shoot na sinuot niya kahapon sa klase natin. Ibig sabihin, nakakuha yung damit na suot niya ng direktang pagtama ng kung anumang weirdong spray na ginamit niya kahapon. Sigurado akong maapektuhan din nun si Ito na. Dahil nagkaroon ng kahinaan ng depensa ni Ito na, magagawa na ngayon nung octopus na iligtas si Hara at ang iba pa. Yoshida! Muramatsu! Bigyan niyo ko ng isang malaking bagsak! Seryoso ka ba? Pareho ng kahinaan ni Teacher Koro ang kahinaan niya, di ba? Kaya naman, kailangan lang namin ibalik sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Ang dami mong nasipsip na tubig. Ngayon nawawalan ka na ng advantage sa laban. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi namin gusto na kayo makakuha sa premyong pera. At isa pa, muntik na kaming mamatay lahat dahil sa planong ginawa nyo. Tapos nasaktan si Terasa ka habang nangyayari yun. Kung gusto nyo pa rin magpatuloy, mapipilitan kami magkaroon ng isang walang awang pool party. Sige, natalo niyo nga kami. Aatras na kami. Kahit magawa namin patahimikin ang lahat ng mga batang ito, sino nakakaalam kung kailan magwawala ang antimatter organs niya? Tayo na ito na. Ano, kumusta? Hindi ba ang sayo makasama ang mga kaklase mo? Ano kaya kung bumalik ka na sa klase sa pagkakataong to? Ito na. Ay,
nagawa din natin silang paalisin. Mabuti na lang po, Teacher Goro. Nagawa naming lahat na iligtas ang buhay niyo, di ba? Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo. Pero marami pa akong alas na pwede kong gamitin. Oo nga pala, Terasa. Marami kang sinabing masasakit na salita tungkol sa akin. Kagaya na lang na mabigat ako at mataba ako. Ay, hindi. Ina-analyze ko lang kasi yung sitwasyon natin kanina. Kaya ako Gusto na magpalasot! Mararamdaman mo ngayon ang pagsister sa mataba na kayang-kaya sa Ako pagka! naman. Talaga pa nang walang preno ang bibig mo yan, Terasa ka. Kaya pala pumapayag ka na kontrolin ng ibang tao mga gagawin mo. Tumahimik ka dyan, Karma. Hindi mo kailangan maupo dyan habang nakikipag-usap sa akin. Ano? Ganito ba ang tamang pagtrato sa boss mo? Sinong tinatawag mong boss? Sinong boss ang mag-uutos at tanggapin ng tama ng galamay gamit ang dibdib lang? Makinig ka sa akin. Para sa isang mataas na uri ng tamad, ikaw lang ang may pinakakunti ang ginawa dito. Oo, tama. Ganyan din nga ang iniisip ko. Bakit kaya hindi natin samantalahin to para lagyan siya ng konting putik? Hindi magaling si Terasa sa pagpapano ng mga bagay mula sa mataas na posisyon. Lumalakas ang kalakasan niya pag siya ang pinapakilos para sa plano. Pag nililiwanag ang lakas ng loob gamit ang lakas at determinasyon, nililiwanag din ang lahat. Nasasabik na ako na makita siya lumaki bilang action assassin. Sa klase namin, si Teresa ang pinakamainti ng ulo pero tanggap namin siya. Ako, si Karma at ang lahat. Lihim na masaya kami tungkol sa bagay na yun. Napakasaya ng klase, kaya hindi namin napansin ang bagay na yun. Isang kahinaan na mas malaki pa kaysa sa tubig. Ang pinakamalaking kahinaan ni Teacher Kuro. Tayo sa閉ざしたまぶたの裏側に赤い残像川のカバンにノートとペンをさあ歩き出そう書いても書いても綺麗にならない選んだ絵の具に罪はない昨日の夜中に見た流れ星まだ覚えている I was waiting for Hello shooting star Hello shooting star again 待っていたよ夢を見るあの子はずっとここにいるのあの日のまままた光って片岡さん、クロールの基本動作を確認しましょう。バタ足は足の股関節から動かし、蹴り上げるときは膝を伸ばします。腕は手のひらを少し外側に向けてかけ始め、手で下へ水を押し切ってから肩を回すようにして前に戻します。次回観察教室、期末の時間。